Hello guys, at ngayon ay mag-update tayong muli and yung first video ka-upload lang po natin, ayan. So pwede nyo i-check sa channel, top trending stocks. So let's start, and yung mga request guys, so siguro bukas na lang, at medyo masama yung pakiramdam ko Then pwede kayong mag-comment down pagka meron kayong mga requests. Ayan, SCC, ano nangyari? Okay, so pasok na sa banga, support na to guys, ayan, basta nasa green box, so support na yan. Then tignan natin kung magba-bounce, and of course yung last update natin dito, okay, palagi po natin sinasabi, sideways to guys, sideways. Okay, then of course dito, so still possible pa rin na malaglag sa 29, ayan. Then series of lower highs, so resistance to sa diagonal. So for now still bearish pa rin for SCC, kung titignan natin yung daily chart. So based dito sa natin, sa 200-day moving average, so once guys na dito malaglag, ayan sa may 200, diba? So 200 nalaglag, so nalaglag din dito, right? So for this one, maybe pwedeng maulit yung mismong pattern, kaya palagi po natin sinasabi na pwede malaglag dito sa may 29. Ayan, so dalawang gap, and parehas gap down. Ayan, so hindi po natin sinasabi na magkakaroon ng dito ng gap, pero possible na malaglag sa may 29, so for now bearish to, bearish. Ayan, so tignan natin dito rin sa weekly chart sa may niya, stochastic, bearish crossover. Ayan. Next one is DMC. Ayan, so DMC sa weekly, so same dito guys, meron tayong trend line since 2022 2021, so for now ang pinakamalapit na support sa may horizontal 10.7, ayan, so for now bearish. Same for SEC guys. Bakit? Kasi pwede pa to mag crossover, bearish crossover sa weekly, and sa daily same pa din. So let's wait muna na mag-oversold yung kanyang stochastic dito for i-bounce, ayan, so may 10.7 at least. Ayan, so malapit sa may 200-day moving average, may confluence, okay, malapit. Next one is LTG. Check natin sa muna tayo, sa weekly muna tayo for now. Medyo lumalapit dito sa may support sa horizontal 9.1, 9.9, so pwede dyan 9.9 guys, dito sa area na to, somewhere here. And tignan natin kung mag-hold dyan, same here, bearish crossover. Ayan, so almost sila pare-parehas, bearish crossover sa weekly. Then sa naman sa daily, check natin for the update. Let's see, tignan natin to. So this is very crucial for LTG guys, and kasi pagka hindi nag-hold, so possible pang mag-touch malapit sa may 200, like before
So ito yung mga dips niya, no? Ayan, no? 'Di ba? So kung siya ay malalaglag, possible dito. Ayan, sa 9.4. Ayan, no? So pwede ron. Pero of course, yung ano natin, ano, yung first ano natin dito, priority ito, guys. 9.9 at least. Ayan. Then i-update natin sa susunod, no? Next one is PLDT. Check natin bearish, ano? Stock market at crypto. Bearish. Okay. Bearish crossover. Then we have here a divergence. Same pa rin po na sinasabi natin, yung support 1385 at least sa may green box. So ito po yung pinakamalapit na support based sa weekly chart for PLDT TEL, ano? 13, ano yan? 1385. Ayan, no? So for now, dun muna, at meron pa naman tayong support dito sa 1346. Okay, malapit dun, ano? Then sa daily, bearish. Okay, bearish to. So for now, still pointing pa rin dito, guys, sa may support natin, 1385 at least, no? Or kung siya ay bubuhusan talaga, so pwede ring mahit to, no? Yung 1345 na to na support. Second support, yan sa baba, 200 day. Okay, let's see, guys, no? Then ALI, check natin. Punta tayo muna sa weekly, ano, para kitang-kita natin. So ito kasi ranging to, eh. For now, and yung support kitang-kita naman dito, guys, nasa 27 malapit, or sa 26.9. Okay, basta malapit dito, guys, sa may green box na yun. Ayan. So overall, kung titignan natin, still medyo nag-hold naman dito kasi sa may support, eh. Pero there's a possibility pa rin na mag-lower low to, no? At kung mangyayari yun, 25.6. So possible doon na yung next stop, no? Then sa daily, okay, so medyo maganda naman actually yung close, pero dapat mag-hold dito, eh, no? And of course, sideways to, no? Sideways, bounce, pull back, bounce, pull back. And dito medyo choppy siya, no? So it means pwede. And kasi dito, 'di ba? Ayan, nag-bounce, then rejected, no? Then nag-rally. So this time tignan natin kung siya ba ay mare-replicate, guys, no? Ayan. So tignan natin kung mare-replicate yung ano niya, yung kanyang fractal, no? So pwedeng ganun kasi yung setup dito for ALI. Pero kung titignan natin, still bearish pa rin to, guys. Bakit? Kasi nasa baba pa rin ng 200-day moving average. So supposed to be dapat nasa taas ng 200 para masabi nating bullish yung chart, no? And last but not the least, globe. Check natin to sa ano muna tayo, weekly. So sa weekly, still halos walang galaw, pero yung pinakamalapit na support based sa ano natin sa weekly chart, nasa 1925, no? 1925, ito yun, guys. Malapit dito. 1928. Okay. So basta malapit sa may green box na to. Ayan, kasi ano to, breakout, 'di ba? Then twice nang nag-retest dito sa weekly. Then sa daily, tingnan natin. For me, bearish. Ayan, pare-pare sila halos, eh.
di ba? Ayun, no? So, possible bearish crossover. And kung mangyari yun, so pwede mag-retest ulit dito sa may pinakamalapit nating support 1925 at least dito guys. Okay, sa area na to, malapit sa green box. Ayan. 200 day. Still medyo malayo. Ayan, kaya walang problem dyan, no? So, I think tapos na po tayo guys at maraming salamat po sa panonood and see you po sa next video. Bye-bye and God bless.